Jamming with Tatay. Mga panayam at palitan ng kuro-kuro with resource persons at mga personalidad o celebrities hinggil sa mga usaping may kinalaman sa ating mga tatay na Jeprox, maging sa larangan man ng ekonomiya, politika, o buhay pamilya. Jamming with Tatay. Ang ating ka-jamming ngayong araw na ito ay si Ginoong Rosar Crisostomo, isang guro sa Ateneo de Manila na guro ng teolohiya or theology at isang aktibong siklista. Nakilala ko si Rosar noong mga 2002 nung aktibo pa ako sa grupong Firefly Brigade na isang advocacy group ng mga volunteers upang ipaglaban ang pamimisikleta bilang isang sustainable form of transportation at para sa mga tinatawag na livable cities na maginhawa sa kalusugan ng tao at hindi nakakapinsala sa kapaligiran. Sa aking panayam o jamming na tumagal ng halos 30 minuto, tinalakay namin ang background niya, ang karanasan niya sa pagbibisikleta at sa kanyang advocacy work at ang kanyang karanasan bilang ama. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Ito yung unang bahagi ng aking panayam sa kanya. Sana'y marami tayong mapulot na aral o mga bagong ideya sa aming talakayan. Sino si Rosar Crisostomo? Si Rosar Crisostomo, medyo marami. Teacher, airpack, siklista, siguro nagtuturo ako sa kolehiyo. Ako ay ama ng tatlong anak. At ako ay isang commuter cyclist. Araw-araw. Ayan. Anong subject ang tinuturo mo sa atin? Naku, matindi. Sige nga, teolohiya. Okay. Usaping Diyos. Oo, usaping pananampalataya. Mga sophomores na mga estudyante ko ngayon, nakaraan semester yung mga seniors. Ilang taong ka ng teacher sa Ateneo? Ako, tagal na. Siguro, 1994 ako ng simula. Ilang taon na. Almost 17. Tanda pa sa buso kong anak. Oo, nakapag-graduate na nga. Yung puntahan natin yung pagiging siklista. Sige. Paano ka nahilog mag-bisikleta? Nung maliit pa ako, yung mahabang kwento to. Kwento lang. Nung maliit pa ako, yung lolo ko sa probinsya, namin siyang bisikleta kasi meron siyang paarkilaan. Bisikleta. So, iba't ibang mga sizes. So, yun, doon ako unang natuto doon sa maliit na bisikleta. Dahil sa lolo. Yung lolo ko, meron siyang mga tricycle din na bisikleta. Pero hindi yung malalaki. Malalaking bisikleta na may sidecar. Ay, yung malalaki ang gulong. Oo, 27 yung gulong. Okay. Hindi pa... 57 inches. Oo, hindi pa. So, doon ako nagsimula. Doon ako natuto ako magbisikleta mag-isa. So, pupunta ako dun sa harapan ng simbahan. Kasi yung harapan ng simbahan, sementado yun eh. Tapos medyo may konting incline. So, simula ako sa may pintuan ng simbahan, sasakyan ko yung bisikleta, tapos papagulong ako baba. So, minsan nangyari na dumiretso ako doon sa mga halaman. At parang na lang. Okay. Doon nagsimula. Pero, higit akong bisikleta, ito medyo matanda na. Pagkatapos yung kolehiyo, Kaya dyan ako nagsimula talaga ng bisikleta.
Nung nag-aaral ako sa dahil ng abogasiya, MLQU. Okay. Pinisiyan na ako. Nakatira ako sa Mula saan? Pampano? Hanggang? sa Mississippi. Okay. Hanggang Quiapo. Tapos nagtrabaho rin ako sa Kalaw. Sa loob. Pagsikyado lang ako. Kaya lang ninakaw. Okay. Pero ganito, wala. Tapos ngayon, ito na, kasagsagan ng pag-ibiglet ako nung sumali ako sa Paratime. Anong taon yan? 1,000. Yan. Isa pa lang yung bisikleta ko doon. Pero pagkalipas ng ilang taon, ito na. Naka-araw-araw na ako. Yan. Papuntang Trabaho. 5 days a week. 5 days a week. Tapos, siyempre, may ride ko na weekend. Yun, tama rin ako. So, naging bahagi ng buhay ko. Nabanggit mo kanina na nagtuturo ka ng teolohiya sa Ateneo. Oo. Gano'n ka na ba katagal nagtuturo? Tsaka ano yun? Ever since ba theology talaga yung minamakan mo ng subject? Oo, simulat sa Paul. Kasi naman ako. Nag-aaral ako ng filosofiya sa kolehiyo. Tapos, pinagpatuloy ko ng master degree sa theology. So, yun ang alam ko. Kaya, simula ako sa Ateneo 1994 hanggang ngayon. At yung tinuturo ko ay puro teoriya. Yung iba-iba na nga lang sa paksa. Iba't ibang paksa yan. Depende kung binigay sa akin ang paksa. Bago ako nagturo sa Ateneo ng teoriya, para bagang nagtuturo din ako, kaya lang refugee yung turuan namin noon. Sa refugee center sa Morong Bataan. Ano, Vietnamese, yung mga Vietnamese. Nandun kami, kung nagsimula yung aking pamilya, tuturo kami doon. Kung kami nabuhay ng Cisco, ng dalawang ng bata, ako nagsimula ako noong 1988. Kasi this is 1988. Bakit na ako? sa Morong yan. Morong Bataan. Doon ko napili yung manual. Okay. So yun, ang buhay ko, turo, yun hanggang yun. Masaya naman. No. Masasabi mo ba na sa iyong pagtuturo, doon mo din na evolve na buo yung iyong mga paninindigan at mga prinsipyo sa buhay at sa tingin mo may kaugnayan ba ito? Bakit ka-awit na siklista ngayon? Meron. Yung, siyempre, teolohiya tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Nakita ko yung koneksyon bilang isang tao naniniwala sa Diyos. Kita ko yung aking tungkulin o responsibilidad na kumilos para sa kapakanan hindi lamang ng tao, hindi ng kapatiran sa bansa. Doon ko nakikita yung kontribusyon ng pag-iisupleta sa ating kasikasan. Wala itong pinutugang magulinto. Ito hindi na kailangan ng kailangan ng solita. Hindi kailangan ng malaking lugar para sa parking. Alam mo naman ang Ateneo, mga estudyante dyan, puro nakakotse. Nalulungkot ako dahil yung campus ng Ateneo parang nagiging siya malaking parking lot gaya ng Megapol. Yun ang isa kong gusto sana masimulan sa Ateneo na higit na mamulat ng mga estudyante na nagtatrabaho sa Ateneo sa kabutihan ng pagkikita. So yung paninindigan ko na bilang isang nagtuturo ng teolohiya ay gusto ko ikapit yung paninindigan ko rin bilang isang teologista na ito ay gusto sa mga tuloy ng isang Christian na kumilos at merong gawin para sa pagkakapakanan ng ating kalitasan, pagkakapakanan ng siyempre, pag
pagka kumilos tayo para sa salita. So, mabuti rin ito para sa nakakatalupan. Nabanggit mo yung effect, pagkakadugtong-dugtong ng yung pagiging isang Kristiyano sa dun sa mga galangan sa kapaligiran at yung kaugnayan ng pagbibisikleta rito. On a personal level, ano yung nakita mong epekto nung matagal mo ng panahon pagbibisikleta sa iyong sarili, pwedeng health-wise or any other effect personally? Kung health-wise ang pag-uusapan, parang double effect. Sa isang banda, lalo kung masigla. Masarap magbisikleta diba? Masaya magbisikleta. Kahit pa paano pinapawisan ako sa aking daily commuting. Ngunit sa kabilang dako, napapansin ko rin yung epekto ng masamang epekto ng maruming akin. Kasi habang bisikleta ako, lalo na pagka-traffic sa Silverville, nangkap ko. So, kaya sinabi ko parang double effect. Sa isang banda, mabuti sa pagsuka sa aking trabaho, medyo madali ako nakakarating sa trabaho. So, medyo pasigla pa ako. Kung sa kabilang dako, yun nga, ako yung nakatalanghap, nakaka-out yung Nakamask ka pa pagkat mamask. dati, sinubukan kong mag-mask. Kanya lang na, ito kung nahirapan huminga. Hindi pwede ito. Hindi pwedeng nakamaskara kasi nahirapan. Ito kung nahirapan. Bukod naman sa health-wise, siguro sa akin, parang pag-bisikleta ko, parang ito na yung aking pagkaman statement para sa lahat. Ito yung aking nagpapasya, pinapakita ko sa lahat na ito siguro ang dapat gawin. Higit na marami. Hindi lamang para sa pagsuga, hindi para sa kapwa, para sa bayan, para sa kanila. So, ito yung aking Manifesto. Oo, parang manifesto, parang gano'n, di ba? Yung bisikleta ko, may nakabit pa nga dyan karatula. Ano yung karatula? Ano yung mensahe? Ano yung? Well, marami akong karatula dati nakalagay sa karatula. Bike for clean air. Para malaman nila kung bakit ako bisikleta. Isa, nilagay ko para mention sa magandang dating. Use less card. Useless. Oo! Dalawang Okay. Kasi nga, gusto ko medyo bawasan yung paggamit. Ano yan? 20? Everyday, rain or shine? Rain or shine. Meron akong kapote pag umulan. Okay. Minsan nga, pagdating ko sa klase, kasi diretso ako kuminsan sa klase. Klase. Basta kahit sapatos. Nagkakalat ako ng tubig sa ibabad ko na lang yung sapatos. So, nakapaa? Tuturo ako nakapaa. Hindi ko kasi inasahan yung buhos na ulan. Okay.